Wala na tayong magagawa, Mr. Carvalho. Ang mga salitang iyon, sinabi sa isang malamig at propesyonal na tono, ay tumama kay Tiago na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa sampal. Ito ay parang isang pinal na hatol. Nasa loob sila ng isang kwartong puti ang mga pader, napapalibutan ng mga mamahaling kagamitan na kumikislap sa ilalim ng matatalim na ilaw. Ang therapy room, ang pang-10 sa loob ng 3 taon. At ang pinakamahal sa lahat, $1,000 kada oras para marinig ang mga salitang iyon. Napabuntong hininga si Tiago, isang tunog ng pagod at pagkabigo na nilamon agad ng katahimikan ng silid. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa kanyang anak na babae, si Helena. Nakaupo lang ito sa isang maliit na upuan, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali sa isang perpektong ribon. Ang kanyang damit ay walang anumang gusot. Mukha siyang isang manika. Isang maganda, perpekto, ngunit walang buhay na manika. Hindi man lang siya kumurap sa sinabi ng doktor. Hindi siya gumalaw. 3 taon. 3 taon na siyang ganito. Mula noong araw na yon, ang araw na nawala si Isabela. I'm sorry, dagdag pa ng doktor. Pero hindi na ito pinakinggan ni Tiago. Kinuha niya ang kamay ni Helena. Malamig ito, gaya ng dati. Let's go, anak! Bulong niya. Walang sagot. Siyempre, ang biyahe pa uwi ay puno ng katahimikang nakakabingi. Ang manibela ng kanyang mamahaling European car ay parang yelo sa ilalim ng kanyang mga kamay, kahit na ang aircon ay nakatakda sa komportableng temperatura. Sa salamin sa harap, nakita niya ang refleksyon ng sarili. Isang lalaking may lahat, CEO ng isa sa pinakamalaking tech company sa Asia. Nakatira sa isang bahay na mas malaki pa sa isang maliit na baryo. May kakayahang bilhin ang anumang bagay na gusto niya, pero hindi niya kayang bilhin ang boses ng sarili niyang anak. Tumingin siya sa rearview mirror. Doon, sa kanyang car seat na gawa sa pinakamahal na katad, ay si Helena. Nakatingin sa labas ng bintana, sa mga nagdaraang gusali at sasakyan, pero alam ni Tiago na wala talaga itong nakikita. Ang kanyang mga mata ay blangko. Isang magandang blangkong pader, isang galit ang unti-unting umakyat sa dibdib ni Tiago. Galit sa doktor, galit sa sarili, galit sa Diyos. Hindi niya kayang umuwi. Hindi pa. Hindi niya kayang harapin ang isa na namang gabi sa kanilang mansyon na mas tahimik pa sa isang sementeryo. Bigla niyang kinabig ang manibela, lumiko sa isang kalsadang hindi nila madalas daanan. Ang parke. Ito ay isang lugar na puno ng buhay, ng sigawan ng mga bata, ng tawanan ng mga magulang. Bawat tunog ay isang paalala ng kung anong wala sa kanya. Isang parusa. Pero kahit saan pa siya magpunta, parang ganito na rin. Humanap siya ng isang bench sa medyo tago na lugar, malayo sa palaruan. Umupo sila ni Helena, gaya ng dati, sa kani-kanilang sariling mundo, magkatabi pero milya-milya ang layo. Nawala na siya sa pag-iisip, malapit nang sumuko sa alon ng desperasyon nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang babae. Nakasuot ng asul na uniforme ng janitor. Dahan-dahan itong nagwawalis ng mga tuyong dahon. Simple lang ang kanyang kilos, mahinahon, walang anumang espesyal sa kanya. Pero napansin ni Tiago na pahinto ang babae sa pagwawals. May tinitingnan ito sa sanga ng isang puno sa itaas. Isang maliit na ibon. Hoy, ikaw! Narinig ni Tiago na bulong ng babae sa ibon. Ang aga mo naman yata kumanta ngayon. Ngumiti ang babae. Isang simpleng ngiti at doon may nangyaring himala. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing paggalaw. Ang ulo ni Helena ay bahagyang lumingon. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang oras, ay nagkaroon ng focus. Nakatingin siya sa babae. Nanigas si Tiago. Hindi siya humihinga. Nakita ng babae, si Swelly, ang tingin ng bata. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na hindi makagawa ng anumang ingay na makakagulat. Hindi siya tumingin kay Tiago.
Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang babae. Ang ganda ng kulay niya, no? Sabi ni Swelly sa malumanay na boses, nakaturo pa rin sa ibon. Parang tsokolate na may kasamang araw. Hindi niya tinatanong si Helena. Nakikipag-usap lang siya, ibinabahagi ang isang sandali. Alam mo, ang tawag sa kanya sa salita ng mga ninuno ko ay pasarinho. Itinuro niya ang dibdib ng ibon. Tingnan mo, humihinga siya. Mabilis. Ganyan kabilis din ang tibok ng puso niya. Minsan, kapag tahimik na tahimik ka, maririnig mo ang tibok ng puso ng mundo. Si Tiago ay parang napako sa kinauupuan. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Napakalakas. Na halos sigurado siyang naririnig ito ng lahat sa parke. Ang mga therapist, psychiatrist, at child specialist ay gumamit ng mga flashcard, tablet, at mga laruang pang-edukasyon. Lahat sila ay sinubukang pilitin si Helena na pumasok sa kanilang mundo. Pero ang babaeng ito, inaanyayahan niya si Helena sa isang mundong pareho nilang nakikita. Tumingin si Swelly kay Helena, isang ngiti pa rin sa kanyang mga labi. At sa katahimikan ng hapong yon, sa pagitan ng tunog ng walis sa mga tuyong dahon at ng huni ng mga ibon sa malayo, isang boses ang bumasag sa 3 taon ng katahimikan. Ito ay mahina. Garalgal, na parang hindi nagamit sa loob ng 1,000 taon. Rinho, tumigil ang mundo ni Tiago, ang hangin, ang mga tao, ang oras. Lahat ay huminto. Ang tanging gumagalaw ay ang isang butil ng luha na hindi niya namalayang pumatak mula sa kanyang mata, dumaloy sa kanyang pisngi. Napalingon siya kay Helena. Ang kanyang munting bibig ay bahagyang nakaawang pa, na para bang nagulat din siya sa tunog na nagmula dito. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin kay Swelly, puno ng isang emosyon na matagal nang hindi nakikita ni Tiago pag-usisa. Isang salita, isang himala. Ngumiti lang si Swelly kay Helena, isang ngiting puno ng pag-unawa. Tumango ito ng bahagya, na parang sinasabing, narinig kita. Pagkatapos ay kinuha niyang muli ang kanyang walis at, nang walang anumang salita, ay dahan-dahang tumalikod upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, na para bang walang pambihirang nangyari. Pero para kay Tiago, ang buong universo ay nagbago. Hindi siya pwedeng umalis. Isang puwersa ang nagtulak sa kanya na tumayo. Mabilis. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa. Sandali! Ang sigaw niya ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Napahinto si Swelly at lumingon. Isang bakas ng pagkalito sa kanyang mukha. Nilapitan siya ni Tiago. Bawat hakbang ay parang isang panaginip. Hinawakan niya ang kamay ni Helena, na ngayon ay hindi na kasing lamig ng dati. Nakatayo siya ngayon sa harap ng babaeng ito, ang simpleng janitor na nagtagumpay kung saan nabigo ang siyensya, pera at kapangyarihan. Ang kanyang puso ay bumabayo sa halo-halong pagkamangha, kalituhan at isang desperadong sinag ng pag-asa. Sino ka? Tanong ni Tiago. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. At, anong ginawa mo sa anak ko? Napatitig si Swelly sa lalaking nasa harap niya. Ang tindi ng kanyang mga mata ay parang kayang tumagos sa kaluluwa. Ang kanyang damit ay mas mahal pa marahil sa lahat ng sahod na natanggap niya sa buong buhay niya. At ang tanong nito ay umalingaw-ngaw sa hangin, mabigat at puno ng pag-asa. Sino ka? At anong ginawa mo sa anak ko? Sino siya? Siya si Swelly, tagalinis ng parke. Isang babaeng sinusubukang takasan ang sarili niyang anino. Wala po, sir. Mahina niyang sagot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa walis na para bang ito ang kanyang kalasag. Nakikipag-usap lang po ako sa ibon. Ngunit ang mga mata ng lalaki ay hindi bumitaw. Mayroong desperasyon doon, isang bagay na masyadong pamilyar kay Swelly. Isang uri ng sakit
na hindi kayang pagalingin ng pera. At doon, sa gitna ng parke, iginiit ng lalaki na mag-usap sila. Dinala siya nito sa isang maliit na kapihan sa kanto. Umupo si Tiago Carvalho. Iyon pala ang pangalan niya. Nabasa niya sa isang business card na inilapag nito sa mesa. Sa isang upuang plastik na tila anumang oras ay bibigay sa bigat ng kanyang presensya. Inilatag nito ang alok. Isang trabaho, hindi bilang janitor, kundi bilang isang consultant. Isang empathy consultant para sa kanyang kumpanya. At kasabay noon, isang tseke. Napatitig si Sueli sa mga numero sa tseke. Napakaraming zero. Sapat na para bumili ng bahay, ng kotse, sapat na para hindi na siya mag-alala pa kahit kailan. Pero sa halip na matuwa, isang kirot ang kanyang naramdaman. Isang insulto. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang tseke sa mesa. "Hindi ko po ito matatanggap, sir," sabi niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. "At pasensya na po. Pero hindi ko rin matatanggap ang trabaho." "Bakit?" tanong ni Tiago. Ang pagtataka ay malinaw sa kanyang muka. "Kulang pa ba? Sabihin mo kung magkano." Umiling si Sueli. "Hindi po dahil sa pera. Wala po akong ginawang espesyal. Ang nangyari kanina, hindi iyon isang formula o isang teknik na pwedeng ituro. Iyon ay isang sandali lamang. Isang sandaling ayaw na niyang maulit dahil alam niya kung saan ito patungo. Sa pag-asa. At ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Ito ay kapatid ng pagkabigo." Umalis si Sueli sa kapihan. Iniwan ang isang CEO na litong-lito at isang tsekeng kayang bumago ng kanyang buhay. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Pero hindi ito ang katahimikang nagbibigay kapayapaan. Ito ay ang katahimikang puno ng mga alaala. Kinuha niya ang isang lumang picture frame sa ibabaw ng kanyang tokador. Sa litrato, 2 batang babae ang magkayakap. Nakangiti sa kamera, siya, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Lira. Ang nangiti ni Lira sa litratong iyon. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya itong masaya. Bago ang aksidente, bago ang katahimikan, naalala ni Sueli ang mga buwan na naging taon, ang pagsubok niyang kausapin si Lira, ang pag-awit, pagbabasa ng kwento, pagpapakita ng mga larawan, walang gumana. Ang katahimikan ni Lira ay isang pader na hindi niya kayang gibain. At ang pakiramdam ng pagkabigo, ang pakiramdam na iniwan niya ang kanyang kapatid sa isang mundong hindi niya marating. Iyon ay isang sugat na hindi kailanman gumaling. Isang araw, nawala na lang si Lira. Isang aksidenteng maaari niyang napigilan kung mas naging mapagbantay lang siya. "Nabigo ako," bulong ni Sueli sa larawan. "Hindi ko na kayang mabigo ulit." Itinabi niya ang litrato at humiga sa kama. Pilit na ipinikit ang kanyang mga mata. Pero sa kanyang pagpikit, hindi ang mukha ni Lira ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang mga mata ni Helena. Malungkot, walang buhay. Isang pares ng matang sumisigaw sa gitna ng katahimikan. Katulad ng mga mata ni Lira noon. Isang sigaw ng tulong na walang nakarinig. Bumangon si Sueli. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Ang pagtakas sa nakaraan ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa isang batang nangangailangan ng tulong sa kasalukuyan. Hindi ba't ito na ang pagkakataon? Isang pangalawang pagkakataon para itama ang isang pagkakamaling habambuhay niyang pinagsisihan? Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang business card ni Tiago Carvalho mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang mga letrang naka-emboss dito. Carvalho Technologies, CEO. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at dinial ang numero. Bawat ring ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Carvalho. Ang boses sa kabilang linya ay formal at malamig. Huminga ng malalim si Sueli. "Sir," sabi niya.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatag. Si Sueli po ito. Mayroong katahimikan sa kabilang linya. Tinatanggap ko na po. Kinabukasan, natagpuan ni Sueli ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal. Isang toreng sumusubok umabot sa langit. Carvalho Technologies. Ito ay isang mundo na napakalayo sa kanyang simpleng buhay. Isang mundong malamig at nakakatakot. Huminga siya ng malalim. Ang malamig na hangin ng umaga ay tila nagyayelo sa kanyang mga baga. Tumingala siya sa dambuhalang gusali at sa refleksyon ng salamin. Nakita niya hindi lang ang sarili, kundi pati na rin ang anino ng isang batang babae mula sa kanyang nakaraan. Patawarin mo ako, Lira, bulong niya sa hangin. Sana tama itong ginagawa ko. Ang conference room ay parang isang aquarium na gawa sa salamin, nakalutang sa ika-40 palapag ng Carvalho Tower. Sa loob, ang mga pinakamatalinong isip sa tech industry ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa na gawa sa itim na marmol. Sila ang kanyang mga executive, mga taong sanay sa data, sa mga algorithm, at sa mga resultang nasusukat. At ngayon, sa harap nilang lahat, ipapakilala niya ang isang janitor. Good morning, panimula ni Tiago. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. I've called this meeting to introduce a new member of our team. Lahat ng mga mata ay napunta sa babaeng tahimik na nakatayo sa tabi niya. Si Sueli. Nakasuot siya ng simpleng bestida na hiniram lang niya mula sa isa sa mga kasambahay ni Tiago. Mukha siyang isang ibon na naligaw sa isang hawla ng mga agila. This is Sueli, pagpapatuloy ni Tiago. She will be joining us as a special consultant for Project Helena and will also provide insights for our human-centered AI division. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Nakita ni Tiago ang mga naguguluhang tingin, ang mga nagtatanong na sulyap. At sa dulo ng mesa, nakita niya ang isang ngisi, Marco de la Vega, ang kanyang Vice President for R&D. Matalino, ambisyoso, at naniniwala na ang lahat ng problema sa mundo ay may katumbas na solusyon sa teknolohiya. A special consultant? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay makinis ngunit may bahid ng pangungutya. That's fascinating, Tiago. May I ask what Miss Sueli's qualifications are? Anong methodology ang gagamitin niya na hindi pa natin nasusubukan? Ang tanong ay isang patibong, isang bala na nakatutok kay Sueli. Lahat ng atensyon ay nasa kanya na ngayon. Huminga ng malalim si Sueli, hindi natitinag sa titig ng lahat. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Wala po akong methodology, sir. Sagot niya sa isang boses na malinaw at simple. Nakikinig lang po ako. Ang sagot ay bumasag sa tensyon. Ang ilan ay umubo. Ang iba ay napaiwas ng tingin. Pero si Marco ay ngumiti lang na para bang nakuha na niya ang sagot na gusto niya. Ang sagot na magpapatunay na si Sueli ay isang kahangalan. Pagkatapos ng pulong, pumasok si Marco sa opisina ni Tiago. Tiago, sabi niya, isinara ang pinto. I'm concerned. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo si Helena. Pero hindi ba't delikado ito? Ang pagkuha ng isang janitor para sa isang sensitibong kaso? Paano kung lalo lang niyang mapalala ang sitwasyon? This could damage the company's reputation. I appreciate your concern, Marco. Sagot ni Tiago. Ang kanyang tingin ay matatag. But I saw what she did. It wasn't data. It wasn't an algorithm. It was something else. At susundin ko ang instinct ko dito. Ang pag-uusap ay nag-iwan ng hindi magandang pakiramdam kay Tiago. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laban. Kinagabihan, hindi dinala ni Sueli si Helena sa high-tech therapy room sa loob ng mansyon. Sa halip, inakyat niya ito sa rooftop, isang lugar na matagal nang napabayaan ni Tiago. Sinundan niya sila mula sa malayo nagmamasid sa likod ng isang salamin. Doon, sa gitna ng mga lumang paso,
mayroong isang maliit na espasyo kung saan inihanda ni Swelly ang isang maliit na plot ng lupa. May dala siyang isang maliit na sapling, isang batang puno. Umupo si Swelly sa lupa at ginaya siya ni Helena. Walang salitang namagitan sa kanila. Ipinakita lang ni Swelly kung paano dahan-dahang ilalagay ang puno sa hukay. Ipinakita niya kung paano tatabunan ng lupa ang mga ugat nito. Nakita ni Tiago ang mga kamay ni Helena. Ang maliliit at malinis na kamay na iyon, sa unang pagkakataon, ay dumapo sa lupa. Hinawakan niya ito. Dinama ang tekstura nito. Pagkatapos, kasama ni Swelly, tinulungan niyang itayo ang munting puno. Walang therapy, walang pressure. Isang tahimik na pag-unawa lamang. Isang pagtatanim ng bagong buhay. Nang bumalik si Tiago sa rooftop makalipas ang isang oras, wala na sina Swelly at Helena. Ang naiwan na lang ay ang bagong tanim na puno. At sa tabi nito, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang maliit na watering can na ginagamit sa hardin. At si Helena. Nakatayo siyang mag-isa. Dahan-dahang binubuhusan ng tubig ang puno. Isang kilos na ginawa niya ng kusa. Nang maramdaman ni Helena ang kanyang presensya, lumingon ito. At sa isang sandali, sa ilalim ng papalubog na araw, nakita ni Tiago ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata ng kanyang anak. Isang kislap, isang maliit na kislap ng buhay. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Tiago. Tama ang kanyang desisyon. Ngunit sa parehong sandali, sa ibaba, sa ika-35 palapag, nakaupo si Marco de la Vega sa dilim ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang monitor. Sa screen, isang search bar ang nakabukas. Tinype niya ang isang pangalan, Swelly Ramos. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. I need a full background check, sabi niya sa malamig na boses. Everything. Walang ititira. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa screen. Isang masangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Tingnan natin kung sino ka talaga. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang panaginip para kay Swelly. Ang mansyon ni Tiago Carvalho na dati tila isang malamig at malawak na museo ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ang sentro ng lahat ay ang rooftop garden. Naging santuwaryo nila yon ni Helena. Araw-araw, dinadagdagan nila ito. Mga bulaklak na may iba't ibang kulay, mga halamang gumagapang. Ang dating abandonadong lugar ay naging isang lihim na paraiso. At sa bawat bulaklak na itinatanim, isang bagong salita ang namumukadkad sa mga labi ni Helena. Dahon, araw, tubig. Mga simpleng salita. Ngunit para kay Tiago, ang mga ito ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kita ng kanyang kumpanya. Napansin ni Swelly ang pagbabago sa kanya. Hindi na ito umuuwi ng hating gabi. Madalas, kapag paakyat na sila ni Helena sa hardin, naroon na ito, nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Ang dating matigas na ekspresyon sa mukha nito ay napapalitan ng isang bagay na mas malambot kapag nakatingin sa kanyang anak. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Helena ng mga bula ng sabon, isang bula ang lumapag sa ilong ng bata. At isang tunog na parang musika ang pumuno sa hangin. Isang tawa, isang mahinang hagik-gik, ngunit malinaw. Ang unang tawa ni Helena sa loob ng 3 taon. Napalingon si Swelly sa direksyon ni Tiago. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkatapos ay napuno ng luha. Hindi ito gumalaw. Ayaw nitong sirain ang sandali. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong yon, isang ngiti ang ibinahagi nila. Isang ngiting totoo at walang anumang pagkukunwari. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon,
Sumabay si Tiago sa kanilang hapunan. Dati, kumakain itong mag-isa sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Ang hapag-kainan ay hindi na kasing tahimik ng dati. Nagkukwento si Swelly tungkol sa isang pusa na nakita nila sa hardin. Sumasagot si Helena ng miyaw na may kasamang ngiti at si Tiago nagsimula itong magkwento tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa isang bagong imbensyon, mga bagay na tila komplikado pero ipinapaliwanag niya sa paraang simple na para bang gusto niyang maintindihan ni Swelly. Naramdaman ni Swelly ang kanyang sarili na nakikinig ng mabuti, na nagtatanong. Nakita niya ang isang panig ni Tiago na hindi pa niya nakikita. Ang pagkahilig nito sa paglikha. Ang kislap sa kanyang mga mata kapag pinag-uusapan ang mga ideya. Hindi na siya ang CEO na nakakatakot. Siya ay si Tiago na lang. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Swelly sa kusina, pumasok si Tiago. "Ako na dyan," sabi niya. "Naku sir, trabaho ko po ito." "Tiago." "Just Tiago." Pagtatama niya. Kumuha siya ng basahan. "At hindi mo ito trabaho? Consultant kita. Hindi ka sambahay." Habang nagpupunas sila ng mga plato, nagkadikit ang kanilang mga kamay. Isang maliit na pagdampi, ngunit parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Swelly. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay biglang uminit. "Sorry," sabi nilang dalawa ng sabay. Nagkatinginan sila at isang awkward na tawa ang kumawala sa kanila. Ang tunog ay tila bago sa malaking kusinang iyon. "Swelly," sabi ni Tiago, mas seryoso na ngayon. "Salamat." "Para po saan?" "Para dito," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tinitingnan ang kabuuan ng bahay. Para sa pagbabalik ng tunog. Bago pa man makasagot si Swelly, may isang pangyayaring nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Lumapit si Helena. May dalang isang pirasong papel, isang drawing. Inabot niya ito kay Swelly. Sa papel, mayroong 3 figura na iginuhit gamit ang Crayola. Isang malaking stick figure, isang mas maliit. At sa gitna nila, isang figura ng babae na may mahabang buhok. Magkakahawak kamay silang 3 sa ilalim ng isang puno na may mga bilog na bunga. Napatingin si Swelly kay Tiago at nakita niyang nakatingin din ito sa drawing. Isang pamilya. Ang puso ni Swelly ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang halo ng saya at takot. Ang takot na masanay sa isang bagay na alam niyang hindi para sa kanya. Samantala, sa isang madilim na opisina sa kabilang panig ng lungsod, isang email ang bumukas sa computer ni Marco de la Vega. Mula ito sa private investigator na kanyang inupahan. Pangalan, Swelly Ramos. Tirahan, address ng apartment ni Swelly. Trabaho, dating nurse sa St. Jude Hospital. Dahilan ng pag-alis. Nag-resign 3 taon na ang nakalipas. Napangisi si Marco, isang nurse, mas nagiging interesante ang lahat. Nagtipa siya ng sagot. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa St. Jude. Anong mga kaso ang hawak niya? Lalo na ang mga huli." Pindot. Send. Sumandal si Marco sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa isang mamahaling ballpen. Lahat ng tao ay may itinatago, Swelly. Bulong niya sa kawalan. "At hahanapin ko ang sayo." Nasa loob si Tiago ng kanyang opisina, ngunit ang kanyang mga mata ay wala sa mga spreadsheet na kumikinang sa kanyang monitor. Nakatutok ang mga ito sa isang mas maliit na screen sa gilid. Ang live feed mula sa security camera sa rooftop garden. Ito na ang bago niyang obsession. Ang panunood kina Swelly at Helena ay mas nakakaengganyo kaysa sa anumang stock market report. Nakita niya silang dalawa. Magkatabing nakaupo sa damuhan, pinagmamasdan ang isang paru-parong lumapag sa isang bulaklak. Ang katahimikan ay komportable, puno ng pag-unawa. Pagkatapos, narinig niya ito sa maliit na speaker.
Isang boses na parang musika sa kanyang pandinig. Gusto ko ng bulaklak, ng malinaw, buo, isang kompletong pangungusap. Hindi lang isang salita, kundi isang pagnanais, isang hiling. Isang ngasang ngiti ang kumalat sa mukha ni Tiago. Napakalawak na halos maramdaman niya itong pumupunit sa kanyang pisngi. Isang dalisay na saya ang bumalot sa kanyang puso. Isang pakiramdam na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Ang babaeng iyon. Si Sueli. Paano niya ito nagagawa? Ang pasasalamat na nararamdaman niya para sa kanya ay nagsisimula nang magbago ng anyo. Nagiging isang bagay na mas malalim, mas personal. Isang pag-usisa. Gusto niyang malaman kung sino talaga ang babaeng ito na may dalang mahika sa kanyang mga kamay. Nang hapong iyon, inanyayahan niya si Sueli na maglakad sa hardin. Ang dahilan niya, pag-usapan ng progreso ni Helena. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang iyon ang gusto niya. Kamangha-mangha ka. Alam mo ba yon? Sabi ni Tiago habang naglalakad sila. Ngumiti lang si Sueli. Si Helena po ang kamangha-mangha. Pareho kayo, git niya. Pagkatapos ay naglakas loob siyang magtanong. Sueli, kwentuhan mo naman ako tungkol sa'yo, sa pamilya mo. Sa isang iglap, nawala ang nangiti sa mga labi ni Sueli. Isang anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Mabilis ngunit sapat na para makita ni Tiago. Simple lang po ang pamilya ko, Sir Tiago. Sabi niya, umiiwas ng tingin. Wala pong masyadong interesting doon. Naramdaman ni Tiago ang pader na bigla na lang itinayo nito sa pagitan nila. Hindi niya ito pinilit. Ngunit ang pag-iwas niyang yon ay nag-iwan sa kanya ng mas maraming tanong. Anong lungkot ang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti? Habang naglalakad si Tiago, pabalik sa kanyang opisina, ang isipan niya ay puno ni Sueli. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pasensya, ang misteryo sa kanyang nakaraan. Dumaan siya sa lobby ng gusali, kung saan may isang eleganteng jewelry store. Isang bagay sa bintana ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang simpleng silver na kwintas. Ang palawit nito ay isang maliit na dahon, makintab, at pinong-pino ang pagkakagawa. Naalala niya ang hardin, ang bagong buhay, si Sueli. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, pumasok na siya sa tindahan. Isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Isang kilos na dala ng emosyon, hindi ng luhika. Lumabas siya dala ang isang maliit na asul na kahon. Ang puso niya ay bahagyang kumakabog sa pananabik at kaba. Sa kabilang dako, sa dilim ng kanyang sariling opisina, nakatitig si Marco de la Vega sa kanyang computer. Isang bagong email ang dumating mula sa investigator. Isang attachment. Binuksan niya ito. Isang lumang artikulo mula sa isang probinsyal na pahayagan na scan at medyo malabo. Ang headline, 10 anyos na batang babae patay sa aksidente. Binasa ni Marco ang mga detalye. Ang biktima, Lyra Ramos, nakababatang kapatid ni Sueli Ramos. Ang pinakainteresanteng bahagi para sa kanya ay isang pangungusap sa gitna ng artikulo. Ang biktima ay di umano'y dumaranas ng selective mutism matapos masaksihan ang isang traumatic event. Isang ngisi ang gumapang sa mga labi ni Marco. Hindi awa ang naramdaman niya, kundi oportunidad, isang kahinaan, isang sandata. Hawak-hawak ni Tiago ang maliit na kahon sa kanyang palad. Iniisip kung paano niya ito ibibigay kay Sueli nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Tiago, sabi niya sa isang seryosong tono, isinara ang pinto sa likuran niya. Pasensya na sa abala, pero may kailangan kang malaman tungkol kay Sueli. Itinaas ni Tiago ang kanyang tingin. Ang magandang pakiramdam niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Isang bagay na seryoso. Ang araw ay nagsimula tulad ng dati.
puno ng pag-asa. Maagang gumising si Sweli at Helena para diligan ang mga halaman sa hardin. Ngayon, may bago silang salita. Paru-paro, na sinabi ni Helena nang may panginginig sa tuwa habang sinusundan ng tingin ang isang makulay na insektong lumilipad. Isang ngiti ang hindi maalis sa labi ni Sweli. Pakiramdam niya ay tama ang kanyang desisyon. Na sa wakas, nakakahanap na siya ng lugar kung saan siya nabibilang. Ang takot na dati bumabalot sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang mainit na pakiramdam ng kaligayahan. Ngunit nang makita niya si Tiago sa almusal, naramdaman niya agad ang pagbabago. Wala na ang nangiti sa mga mata nito. Wala na ang init. Ang bumalik ay ang CEO ng Carvalho Technologies. Malamig, malayo at abala. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang tablet at ang kanyang mga sagot sa masayang "Good morning" ni Helena ay isang maikling tango lamang para itong isang makapal na pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa yelo. "May problema po ba, Sir Tiago?" Lakas loob na tanong ni Sweli nang mag-isa na lang sila sa kusina. Hindi siya tiningnan ni Tiago. "Wala," sagot nito. Ang boses ay patag at walang emosyon. "Pagod lang ako. Maraming trabaho." Pero alam ni Sweli na hindi yun totoo. Ang pagod na ito ay may bigat, may lalim. Sa buong araw, naramdaman ni Sweli ang distansya. Kinansela ni Tiago ang kanilang nakagawiang paglalakad sa hapon. Hindi ito sumipot para panoorin si Helena na bumuo ng isang tore ng mga blok. Ang bawat pag-iwas ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa puso ni Sweli. Ano ang nangyari? Ano ang nagawa niya? Ang kanyang isipan ay bumalik sa nakaraan. Naalala niya ang mga huhuling araw ni Lyra. Kung paano, dahil sa kanyang sariling pagkabigo at pagod, ay nagsimula na rin siyang umiwas. Kung paano ang katahimikan ay naging isang malawak na bangin sa pagitan nilang magkapatid. Ang lamig na ipinapakita ni Tiago ay gumising sa multo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Bumabalik ang pakiramdam ng pagkakasala. Ang pakiramdam na siya ay isang kamalasan. Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Sweli. Pinatulog niya si Helena at pinuntahan si Tiago sa kanyang opisina sa bahay. Nakaupo ito sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang laptop. "Tiago," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. "Kailangan nating mag-usap. Ano po ba ang nangyayari? Kung may nagawa po akong mali." Sa wakas, tiningnan siya ni Tiago. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Sweli. Isang halo ng sakit at pagdududa. "Wal kang ginawang mali," sabi niya. Ngunit ang kanyang tono ay nagsasabi ng iba. "Pero bakit? Bakit naging ganito ka?" Giit ni Sweli. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Akala ko..." Hindi niya natapos ang sasabihin. "Akala mo ano?" tanong ni Tiago. Ang kanyang boses ay may talim na ngayon. Na ang lahat ay magiging madali. Na ang pag-aalaga sa isang bata ay isang laro lang. Ang mga salita ay tumama sa kanya ng masakit. Pero hindi yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang tanong na sumunod. "May tinatago ka ba sa akin, Sweli?" Ang tanong ay binitawan sa hangin. Mabigat at mapanganib. Hindi niya tinutukoy ang tungkol sa kanila o sa nararamdaman nila. Ito ay isang akusasyon. Napatulala si Sweli. Ang kanyang isip ay napuno ng mga imahe ni Lyra. Ang kanyang nakaraan. Ang kanyang kasalanan. Paano niya ipapaliwanag ang isang sugat na napakalalim na kahit siya mismo ay hindi kayang harapin? Hindi ko maintindihan." Nauutal niyang sagot. Tumayo si Tiago at lumapit sa bintana. Tinalikuran siya. Isang pinal na kilos ng pag-iwas. "Kung wala kang itinatago,
Wala tayong dapat pag-usapan. Naiwan si Sueli na nakatayo sa gitna ng silid. Ang puso niya ay durog. Ang pag-asang itinayo niya sa loob ng ilang linggo ay gumuho sa isang iglap. Ang hardin sa rooftop ay tila isang malayong panaginip. Ang tawa ni Helena ay tila isang alaalang nabura. Ang bumalik ay ang pamilyar na katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay mas malamig at mas malupit kaysa dati. Samantala, sa kanyang opisina sa Carvalho Tower, isang huling email ang natanggap ni Marco de la Vega. Maikli lang ito. Walang attachment. Isang pangungusap lamang na magiging susi sa kanyang tagumpay. Tapos na ang investigasyon. Ang huling pasyente na inalagaan ni Nurse Ramos sa St. Jude ay may direktang koneksyon sa iyo, Mr. De La Vega. Ang pangalan niya ay Isabela Carvalho. Isang mabagal at masamang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Checkmate. Ang galit ay isang lason na gumagapang sa mga ugat ni Tiago. Malamig, mabagal at nakamamatay. Nakatayo si Marco sa harap ng kanyang mesa. Ang mukha nito ay isang maskara ng pakikiramay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Inilatag niya ang mga dokumento. Isang kopya ng employment record ni Sueli mula sa ospital. Isang kopya ng admission form ng kanyang asawa. Ang mga pangalan, ang mga petsa, lahat ay nagtutugma. Hindi lang niya inalagaan si Isabela, Tiago. Sabi ni Marco sa isang boses na puno ng huwad na awa. Ayon sa source ko, si Sueli ang on-duty nurse noong gabi kung kailan bumigay si Isabela. At ayon sa record, nag-resign siya kinabukasan din. Isang voluntary resignation na malinaw na pinilit lang para pagtakpan ng kapabayaan. Kapabayaan. Ang salita ay tumatak sa isip ni Tiago na parang isang mainit na bakal. Ang babaeng pinapasok niya sa kanyang bahay. Ang babaeng hinayaan niyang mapalapit sa kanyang anak. Ang babaeng nagsimula nang pumasok sa kanyang puso. Ang babaeng yon, nandoon pala. Nandoon siya sa mga huling sandali ng kanyang asawa at wala siyang ginawa. Mas masahol pa, nabigo siya. Palabasin mo siya, utos ni Tiago. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Tiago, baka dapat. Sinabi kong palabasin mo siya. Sigaw ni Tiago. Ang kanyang kamao ay bumagsak sa mesa. Nagkalat ang mga papel. Umatras si Marco. Isang bahagyang na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi bago ito mabilis na nawala. Masusunod. Ilang minuto ang lumipas. Bawat segundo ay parang isang oras ng paghihirap para kay Tiago. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Sueli. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Sir Tiago? Pinapatawag niyo daw po ako? May problema po ba kay Helena? Hindi sumagot si Tiago. Sa halip, kinuha niya ang mga papel at ibinato sa ibabaw ng mesa. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog sa gitna ng katahimikan. Tingnan mo yan, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Naguguluhang lumapit si Sueli. Kinuha niya ang mga papel. Nakita niya ang logo ng St. Jude Hospital. Nakita niya ang pangalan niya. At sa kabilang papel, nakita niya ang isang pangalang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isabela Carvalho. Namutla si Sueli. Ang mga papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Tumingala siya kay Tiago. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Putol ni Tiago, isang tawa na walang anumang saya ang kumawala sa kanya. Anong ipapaliwanag mo na niloko mo ako mula sa simula na ginamit mo ang anak ko? Hindi totoo yan. Sigaw ni Sueli. Ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kilala mo ang asawa ko? Sigaw ni Tiago. Ang sakit at galit na kinimkim niya sa loob ng 3 taon ay sabay-sabay na sumabog. Bakit, Sueli? Dahil alam mong kapag nalaman ko, hindi kita tatanggapin. Dahil alam mong makikita ko kung sino ka talaga. Isang kabiguan, isang palpak na nurse
na nagkataon lang na napangiti ang anak ko. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Swely. Hindi mo alam ang nangyari, umiiyak niyang sabi. Ang alam ko, nandoon ka at wala na siya ngayon, sagot ni Tiago. Ang alam ko, pinapasok kita sa bahay ko, sa buhay namin, at tinago mo ang pinakamahalagang bagay sa akin. Isa kang sinungaling. Sa labas ng pinto, isang maliit na figura ang nakatayo. Si Helena. Narinig niya ang sigawan. Nakita niya ang galit sa mukha ng kanyang ama. Isang mukha na hindi pa niya nakikita kailanman. Nakita niya ang pag-iyak ni Swely. Naglakad si Tiago papunta sa pinto at binuksan ito ng maluwag. Tinawag niya ang security guard. Ilabas niyo siya sa pamamahay ko. Nanigas si Swely. Tiago, parang awa mo na. Si Helena? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Ang huling sigaw ni Tiago. Ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo mula sa mukha ni Swely. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi pa nakikita ni Swely kahit kanino. Dalawang security guard ang pumasok at marahang hinawakan si Swely sa braso. Hindi na siya pumalag. Ang kanyang katawan ay nanghina. Ang kanyang espiritu ay basag na. Habang hinihila siya palabas, ang huling nakita niya ay si Helena, nakatayo sa may hagdanan. Nagtama ang kanilang mga mata. Sinubukan ni Swely ng ngumiti, ngunit isang hikbi ang kumawala sa kanya. Tumakbo si Helena, hindi palayo, patungo kay Swely. Swely! Ngunit huli na. Ang mga guard ay mabilis. Isinara nila ang pinto. Ang tanging narinig na lang ni Swely ay ang malakas na pag-iyak ng isang bata sa kabilang panig. Naiwan si Tiago sa loob ng opisina. Humihingal. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang katahimikang matagal na niyang kasama. Ang katahimikang bumalik para singilin siya. Tumingin siya sa labas, kung saan nakatayo si Helena sa tabi ng nakasarang pinto. Ang kanyang maliit na mga kamay ay nakadikit dito, na para bang umaasa siyang mabubuksan ito muli. Ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa dahil sa pag-iyak. Helena, tawag ni Tiago. Ang kanyang boses ay basag. Dahan-dahang lumingon si Helena. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Tumingin siya sa kanyang ama, hindi nang may pagmamahal, kundi nang may takot. At pagkatapos, wala na. Ang pag-iyak ay huminto. Ang ekspresyon ay nawala. Ang kislap sa kanyang mga mata, ang kislap na ibinalik ni Swely, ay namatay. Ang kanyang anak ay muling naging isang manika. Isang maganda, perpekto, at basag na manika. Naupo si Tiago sa sahig. Ang kanyang likod ay dumausdos sa pader. Nakuha na niya ang hustisya na gusto niya. Napaalis na niya ang sinungaling. Ngunit habang nakaupo siya doon, sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na mansyon, napagtanto niya ang isang katotohanan. Nawala na sa kanya ang lahat. Lumipas ang 2 araw na parang 2 taon sa impyerno. Ang mansyon ay mas tahimik pa kaysa dati. Ang katahimikan ngayon ay hindi na blanko. Ito ay may bigat. Punono ng mga akusasyon at pagsisisi. Si Helena ay hindi na lumabas ng kanyang kwarto. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya kumakain. Tumititig lang siya sa bintana, sa direksyon ng rooftop garden na ngayon ay nagsisimula ng malanta. Si Tiago ay nalulunod sa alak at pagdurusang nilikha niya. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang itsura ng takot sa mukha ni Swely, ang pag-iyak ni Helena, ang bigat ng kanyang mga masasakit na salita. Tama ba ang ginawa niya? Kung tama, bakit pakiramdam niya ay mas masahol pa siya sa isang kriminal? Sa 3 araw, hindi na niya kinaya ang 4 na sulok ng kanyang opisina. Napilitan siyang pumasok sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan, ang dating silid nila ni Isabela. Hindi niya ito ginalaw mula nang pumanaw ito. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, na para bang naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari. Ang hangin ay mabigat sa alaala.
Binuksan niya ang aparador nito, hinaplos ang mga damit na naiwan. Isang amoy na pamilyar, ang pabango ni Isabela, ang kumapit sa hangin, at isang matinding kirot ang tumusok sa kanyang puso. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga scarf, may isang bagay na nahulog, isang maliit, leather-bound na kuwaderno. Ang talaarawan ni Isabela. Nanginginig ang mga kamay. Naupo si Tiago sa gilid ng kama at binuklat ito. Ang sulat kamay ng kanyang asawa, na dati puno ng buhay, ay naging mahina at pagod sa mga huling pahina. Binasa niya ang mga huling entry, ang mga salitang isinulat nito sa ospital. October 12. Ang sabi ng doktor, ilang linggo na lang daw. Natatakot ako. Pero ang pinakakinatatakutan ko ay ang pag-iisa. Si Tiago ay laging abala. Mahal niya ako, alam ko. Pero ang pagmamahal niya ay nasa mga numero, sa mga deal. Sa tagumpay, ang katawan ko ay narito. Pero ang puso ko ay parang nasa ibang bansa. Napapikit si Tiago. Bawat salita ay isang sampal. October 15. May bago akong nurse ngayon. Ang pangalan niya ay Swelly. Bata pa siya. Pero ang kanyang mga mata ay parang nakakita na ng 1,000 taon ng kalungkutan. Mayroon siyang isang uri ng kapayapaan sa kanyang mga kamay. Kapag hinahawakan niya ako, hindi lang ang sakit ng katawan ko ang nababawasan. Nanlaki ang mga mata ni Tiago. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay bumibilis. October 20. Kinuwentuhan ako ni Swelly kanina tungkol sa kapatid niya, si Lira. Ang sakit sa kanyang mga mata habang nagkukwento. Ngayon naiintindihan ko na pareho kaming may daladalang katahimikan. Kaya siguro nagkakaintindihan kami. October 25. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Tiago. Sinabi kong sana ay narito siya. Na sana ay kaya niyang umupo lang sa tabi ko nang walang cellphone sa kamay. Umiyak ako at hindi siya nagsalita. Hinawakan lang niya ang kamay ko hanggang sa nakatulog ako. Siya lang ang nakakaintindi sa kalungkutan ko dito. At ang huling entry, ang mga salitang halos hindi na mabasa. October 28. Alam kong katapusan na. Dumating si Tiago kanina. Hinalikan ako sa noo, pero ang isip niya ay itahasa isang business call. Pagkaalis niya, dumating si Swelly. Sinabi ko sa kanya na pagod na ako. Ngumiti siya sa akin. Kahit na may luha sa kanyang mga mata. Sinabi niya, magpahinga ka na, Isabela. Okay lang. Siya ang anghel ko. Sana maalagaan niya sila. Nabitawan ni Tiago ang talaarawan. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang isang toneladang bato. Hindi isang kabiguan si Swelly. Hindi siya isang sinungaling. Siya ang tanging taong nagbigay ng aliw sa kanyang asawa sa panahong wala siya. Siya ang sagot sa huling panalangin ni Isabela. At winasak niya ito. Ipinagtabuyan niya ito. Isang galit na iba sa dati ang pumuno sa kanya. Isang galit na nakatutok sa isang tao lamang, kay Marco de la Vega, at sa sarili niya dahil sa naging napakadali niyang naniwala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tawag lang. Marco, sa opisina ko. Ngayon din. Pagdating ni Marco, ang ngiti nito ay arogante. Ngunit nawala ito nang makita ang talaarawan sa mesa. Binasa ni Tiago nang malakas ang mga salita ni Isabela. Bawat salita ay isang dagok sa mukha ni Marco. Peke ang mga record na ipinakita mo sa akin. Sabi ni Tiago, ang kanyang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Pinalabas mo siyang incompetent. Pero ang totoo, siya lang ang nag-iisang taong naging tunay na tao para sa asawa ko. Tiago, hindi mo naiintindihan. Tapos ka na, Marco. Putol ni Tiago. Get out of my company. Get out of my life. Kung makita pa kitang muli, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan.
Hindi na nakapagsalita si Marco. Mabilis itong tumalikod at umalis. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho. Pero hindi pa tapos si Tiago. Ang pinakamahalagang laban ay hindi pa nagsisimula. Kailangan niyang hanapin si Swelly. Tinawagan niya ang kanyang numero. Cannot be reached. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang pagmamaneho niya ay mabilis at mapanganib. Pinuntahan niya ang address ng apartment na nasa record ni Marco. Pagdating niya doon, isang matandang babae, ang landlady, ang sumalubong sa kanya. "Naku, Hiho, kung hinahanap mo si Swelly," sabi ng matanda. May lungkot sa kanyang boses. "Kakaalis lang niya kaninang umaga. Dala ang lahat ng gamit niya. Sabi niya, uuwi na daw siya ng probinsya. Magsisimula ulit." "Saan?" "Saang terminal ng bus?" Halos pasigaw na tanong ni Tiago. Itinuro ng matanda ang direksyon. Bumalik si Tiago sa kanyang kotse. Ang kanyang puso ay parang sasabog. Ang pag-asa ay mabilis na nauubos. Pinaharurot niya ang sasakyan, nilalabanan ng trapiko, hinahabol ang oras. Hindi pwedeng huli na siya. Hindi pwede. Ang terminal ng bus ay isang magulong dagat ng mga tao at ingay. Mga nagtitinda na sumisigaw, mga bus na bumubusina, mga pamilyang nagpapaalam. Sa gitna ng lahat ng ito, si Tiago ay parang isang taong nalulunod. Desperadong hinahanap ang isang mukha sa karamihan. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat segundong lumilipas. Paano kung nakaalis na siya? Paano kung huli na ang lahat? Nakaupo si Swelly sa isang upuang plastik sa loob ng bus, katabi ng bintana. Yakap-yakap niya ang kanyang maliit na bag. Sa labas, ang mundo ay isang malabong tanawin. Hinihintay na lang niya ang pag-alis ng bus, ang pag-alis niya mula sa isang buhay na akala niya ay para sa kanya na. Ang sakit ay naroon pa rin, sariwa at malalim. Ngunit sa ilalim nito, mayroong isang uri ng pagtanggap. Siguro, hindi talaga para sa kanya ang maging masaya. Siguro, ang tadhana niya ay ang maging isang anino, isang paalala ng mga kabiguan. Napapikit siya, at ang mukha ni Helena, ang nakita niya, ang tawa nito, ang mga salitang unti-unti niyang natutunan. Isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Iyon ang pinakamasakit sa lahat, ang iwanan ng batang yon. Bigla, narinig niya ang isang pamilyar na boses sa labas ng bus. Sumisigaw. "Swelly!" Minulat niya ang kanyang mga mata. Iniisip na imahinasyon lang niya iyon. Ngunit muli niyang narinig, "Swelly!" Tumingin siya sa labas ng bintana. At doon, tumatakbo sa tabi ng bus, basang-basa ng pawis at may desperasyon sa mukha, ay si Tiago Carvalho. Kumakatok siya sa bintana, sinusubukang makuha ang kanyang pansin. Nakita niya ito. Nakita niya si Swelly sa loob ng bus. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya, ngunit agad itong napalitan ng takot nang marinig niya ang makina ng bus na umandar. Wala na siyang pakialam. Tumakbo siya sa harap ng bus, hinarangan ang daan nito. Ang driver ay bumusina ng malakas. Ang mga tao ay nagsigawan, ngunit hindi siya umalis. Bumukas ang pinto ng bus at isang galit na konduktor ang bumaba. "Ano bang problema mo, sir?" Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto, naghihintay. At pagkatapos, bumaba si Swelly. Ang kanyang mukha ay isang halo ng gulat, pagkalito, at sakit. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Pinipigilan kang umalis," sagot ni Tiago, humihingal. "Pinipigilan kong gawin ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko." Nilapitan niya ito. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang talaarawan ni Isabela mula sa kanyang coat. "Basahin mo," pakiusap niya. "Parang awa mo na, basahin mo." Nag-aalangang kinuha ni Swelly ang kwaderno. Binuklat niya ito sa huling mga pahina. Habang binabasa niya ang mga salita ni Isabela, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata.
Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Siya ang anghel ko. Bulong ni Sweli, binabasa ang mga huling salita. Hindi ikaw ang nabigo, Sweli, sabi ni Tiago. Ang kanyang sariling boses ay basag. Ako ang nabigo. Nabigo ako bilang asawa at muntik na akong mabigo bilang ama. Nabulag ako ng galit at ng sarili kong pagkakasala. Patawarin mo ako. Hindi siya humingi ng tawad dahil kailangan niya si Sweli para kay Helena. Humingi siya ng tawad dahil kailangan niya ito, dahil sa pagkakamaling nagawa niya sa kanya. Tumingin si Sweli mula sa tala-arawan patungo sa mga mata ni Tiago. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang makapangyarihang CEO, kundi ang isang taong wasak, isang taong nagsisisi. Ang huling busina, para sa pag-alis ay tumunog. Ang pinto ay isasara na. Ito na ang kanyang desisyon. Ang sumakay at kalimutan ng lahat o ang manatili at harapin ang isang sirang pangako. Bago pa man siya makasagot, isang itim na kotse ang huminto sa likuran nila. Pumukas ang pinto at bumaba ang yaya ni Helena at kasama nito, Sweli! Ang maliit na boses na yon. Tumakbo si Helena. Ang kanyang maliliit na binti ay kumakaripas sa semento. Hindi siya tumakbo papunta sa kanyang ama. Dumiretso siya kay Sweli at niyakap ang kanyang mga binti nang mahigpit na para bang natatakot itong mawala muli. Huwag kang umalis, sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pakiusap. Umiiyak, napaluhod si Sweli at niyakap ang bata. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot ay natunaw sa yakap na yon. Tumingala si Helena. Tumingin ito kay Tiago, pagkatapos ay kay Sweli. Hinawakan nito ang kamay nilang dalawa at pinagsiklop. Family, bulong nito. Isang salita. Ang salitang naghihilom sa lahat ng sugat. Iniwan nila ang terminal ng bus, ang ingay, ang gulo, ang nakaraan. Magkahawak kamay silang tatlo. Hindi sila umuwi sa mansyon. Dumiretso sila sa rooftop garden. Ang mga halaman ay medyo lanta, ngunit buhay pa. Kinuha ni Helena ang maliit na watering can at nagsimulang magdilig. Nakatayo sa likod niya, magkatabi sina Tiago at Sweli. Hindi nila kailangang magsalita. Naisip ko, basag ni Tiago sa katahimikan, na magtayo ng isang foundation para sa mga batang may pinagdadaanang trauma. Gagamitin natin ang paraan mo, ang pakikinig, ang pag-unawa. Tumingin siya kay Sweli, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong liwanag. Ipangalan natin sa kanila ang Isabella and Lyra Foundation. Tumingin si Sweli sa kanya at sa pagkakataong yon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, walang bahid ng kalungkutan. Isang ngiting nagsasabing oo. Sa ilalim ng papalubog na araw, pinanood nila si Helena na nag-aalaga sa halamanan. Ang maliit na puno na itinanim nila ay tumaas na ng ilang pulgada. Ang dating tigang na lugar ay naging isang hardinin ng pag-asa. Ang tunay na lunas ay hindi isang teknolohiya o isang gamot. Ito ay ang paghahanap ng isang taong makikinig sa iyong katahimikan. At para sa kanilang tatlo, ito ay simula pa lamang ng isang mahabang paghilom. Magkakasama,